Kamusta? Tara, samahan niyo ako sa pag-alam natin sa isang napaka-espesyal na paglalakbay ni Jesus. Ito'y isang kwento na, alam mo ba, magtuturo sa atin ng isang aral na hindi natin aakalain, lalo na kung paano natin dapat tratuhin ng ibang tao. Okay, isipin mo to ha. Paano kung may isang taong hindi naging mabait sa'yo? Anong mararamdaman mo? Anong gagawin mo? Kasi, yang tanong na yan ang magiging susi sa buong kwento natin ngayon. Sige, simulan na natin. Ang kwento natin ay magsisimula sa pagsama natin kay Jesus sa kanyang huli at masasabi nating pinaka-importanteng paglalakbay papunta sa siyudad ng Jerusalem. Bakit nga ba ito napaka-espesyal? Well, tingnan nyo. Dati, kapag naglalakbay si Jesus, parang tahimik lang, palihim. Pero layon, ibang-iba, hayagan at alam ng lahat. Kasi alam na ni Jesus na papalapit na yung pinakamahalagang oras at kailangan ng mga tao na malaman yon. Alam na alam ni Jesus na tong biyaheng to hindi magiging madali, magiging mahirap at delikado pa nga. Sa totoo lang, yung mga kaibigan niya sobrang natakot para sa kanya. Sinubukan pa siyang pigilan, pero buo ng loob niya. Alam niyang kailangan niyang gawin to dahil bahagi ito ng plano ng Diyos. At itong sipi na to, grabe ang ganda ng pagkasabi. Sinasabi rito na, He steadfastly set His face to go to Jerusalem. Alam mo yung parang sinasabi na, okay, desidido na ako, walang atrasan. Ganon katindi yung kanyang determinasyon. Dahil sa determinasyon niyang yon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Pero, hindi naging smooth ang lahat. Dito na natin makikita yung unang naging problema nila sa daan. So, ang nangyari, nagpadala si Jesus ng ilang kaibigan para mauna sa isang maliit na bayan sa lugar na tinatawag na Samaria. Ang plano? Simple lang naman, humanap lang ng lugar kung saan sila pwedeng magpahinga para sa gabi. Pero heto na nga, hindi sila tinanggap. Ayaw sa kanila ng mga tao roon. At bakit daw? Dahil nalaman nilang papunta si Jesus sa Jerusalem, isang lugar na hindi nila gusto. Dahil lang doon, hindi nila pinatuloy ang pinaka-espesyal na bisita sa lahat. Grabe, di ba? Dito na ngayon papasok yung puso ng ating kwento. Tingnan natin kung paano ba nag-react si Jesus at yung mga kasama niya sa ganitong klase ng pagtrato. Naku! Yung mga alagad niyang sina Santiago at Juan sobrang nagalit. Sabi nila, gusto niyo po bang magpababa kami ng apoy mula sa langit para sunugin silang lahat? Talagang gusto nilang parusahan yung buong bayan dahil sa ginawa sa kanila. Gusto nilang gumanti. Pero ang sagot ni Jesus, sobrang kalmado at nakakagulat. Sabi niya, hindi ako naparito para sirain ang buhay ng mga tao, kundi para iligtas sila. Wow! Ang layo sa galit na naramdaman ng mga kaibigan niya, di ba? At yun yung pinakaaral dito, habag, o sa English, mercy. Ito yung pagpili na magligtas at magpatawad imbes na manakit at manira. Yan ang itinuturo ni Jesus na ang tamang sagot sa kasamaan ay habag, hindi paghihigante. At pagkatapos ng napakahalagang aral na yan, ano kaya ang sunod na ginawa ni Jesus? Tingnan natin. Pumili si Jesus ng isang malaking grupo, 70 tao. Sila yung mga bagong katulong niya para ikalat yung mensahe niya ng pag-ibig sa mas marami pang lugar. At binigyan sila ni Jesus ng isang espesyal na misyon. Una, lumabas kayo ng dala-dalawa. Pangalawa, ihanda niyo yung mga tao sa pagdating ko. At pangatlo, at ito yung nakakagulat sa lahat, unahin yung puntahan ang mga siyudad ng Samaria. Oo, yung mismong lugar na nagtakwil sa kanila. At alam niyo ba, ang ganda na naging resulta? Sa pagkakataong ito, malugod silang tinanggap. Dahil pinili ni Jesus na magpatawad imbes na magalit, nabago yung puso ng mga taga-Samaria at naging handa na silang makinig. So ngayon, sa huling bahagi na tayo ng kwento, ano nga ba ang natutunan ng mga helpers na to nang sila'y bumalik? At ano ang itinuro ni Jesus tungkol sa kung ano ba talaga ang tunay na kaligayahan? Pagbalik nung 70, sobrang saya nila. Sabi nila, Panginoon, grabe, pati mga demonyo sumusunod sa amin sa pangalan niyo. Talagang namangha sila sa kapangyarihang meron sila para gumawa ng mabuti. Dito ngayon, nilinaw ni Jesus yung huling aral niya. Sabi niya, oo, magandang bagay yung may kapangyarihang kang tumulong sa iba, pero alam mo ba kung ano ang pinakamaganda sa lahat? Yung malaman mong kabilang ka sa pamilya ng Diyos. Ito mismo ang sinabi niya.
Ang tunay na dahilan para magsaya ay hindi yung kapangyarihan, kundi yung katotohanan na ang pangalan mo ay nakasulat na sa langit. Ang pagiging bahagi ng pamilya ng Diyos ang pinakadakilang yaman sa lahat. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. Sa buhay mo, kailan ba yung mga pagkakataon na parang ang hirap-hirap piliin ang pagmamahal kaysa sa galit? Magandang pagnilayan yan pagkatapos nating marinig ang kwentong ito.